Blessed good morning to everyone. Morning! Muli ating pasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa magang ito. Dahil po siya ang ating tagapagligtas, siya po ang Diyos natin matulungin at mabuhay. Na siya po ang ating nahinga na ng tulong pag tayo may problema. Siya po ay andyan na pala. Purihin ang Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, at sa pagbibigay sa Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayo para sa ating call to worship and opening prayer. Ating pong basahin sa Psalm 98. O sing to the Lord a new song. For He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made known His salvation. He has revealed His righteousness in the sight of nations. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Make a joyful noise to the Lord, all the earth, break forth into joyous song and sing praises. Sing praises to the Lord with the lyre. With the lyre and the sound of melody, with trumpets and the sounds of the horn, make a joyful noise before the King, the Lord. Let the sea roar and all that fills it, the world and those who dwell in it. Let the rivers clap their hands. Let the hills sing for joy together before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the people with equity. Tayo po'y manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay na patuloy mo pinagkaloob sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at papala na patuloy mo kang ibinibigay sa amin, tala sa kaligtasan ng bawat isa. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa mga ito. Dahil Ikaw ang Diyos namin na mapagmahal, Diyos ng manuhin na handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang aming tataas sa umagang ito, dahil Ikaw ang napakabuti mo sa lahat, at Ikaw ang tumubos sa aming mga kasalanan. Dalangan namin, Panginoon, na sa araw nito ay buksan mo po ninyo ang aming puso't isipan upang lubos namin makilala kayo at makita namin ang kagandahan at kaluwalhatian at kabanalan. Ama, salamat at tinawag niyo kami na inyong mga anak. Nawa ang inyong presensya ang maghari ngayong umaga na ito. At ang iyong salita ay maitanim namin at maipamuhay sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at katapatan na ibinigay mo. Muli, binabalik namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba. Sa mataas na papuri at pagsamba sa matamis Panginoon Jesus. Amen. Tumayo po tayo lahat para inaanya ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba. Awitin at pangalan ng Panginoon. Morning po sa ating lahat. Morning! Psalm 98 verses 1 to 3 says, O sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things.
His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made known his salvation. He has revealed his righteousness in the sight of the nations. He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Ito ay awit ng papuri sa Panginoon dahil sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa. Saksi ang mga bansa sa paghayag ng kanyang pagliligtas. Itong pagliligtas ay pinahayag niya nang ipadala niya ang Panginoong Hesus upang mabuhay ng matuwid at mamatay bilang kasiyasiyang handog para sa atin. Sa pamamagitan niya sa Kristo, tayo ay nagsigaling at napawalang sala. Sa patuloy na pagtipon niya ng lahat ng hinirang, darating ang araw na matutupad ang tagumpay ni Yahweh, kahit saan ay nahayag. Makikita ng lahat ang pagmamahal niya sa kanyang bayan. Kaya mga kapatid, tayo maawit ng bawang awitin, lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinupad, ang kanyang pag-ibig ay tunay at wagas. Itaas ang kanyang pangalan ng ating Diyos na mapagmahal at nagliligtas. Let's sing Who is Like the Lord. Hosts of heaven, all creation praise the name of the Lord. The morning, sing His glory now and forevermore. Earthly kingdoms, Earthly kingdoms, all dominions, bow before Him, praise the name of the Lord. His holy, and His worthy now and forevermore. With adoration, He is high above the nations, who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? Our Lord Jesus, for our weakness, to redeem us, praise the name of the Lord. His goodness, He will keep us now and forevermore. shout in adoration. Now with adoration, He is high above the nations, who is like the Lord our God. Praises from the ashes, He has burned free. Without His who is like the Lord our God. Who is like the Lord our God? There is no one like You, nor beside and here beside us. There is no one like You, high and holy, meek and lowly. There is no one like You, nor beside and here beside us. There is no one like You, now without adoration, He is high above the nations, who is like the Lord our God. Praises. Praises from the ashes, He has turned us free. Without His who is like the Lord our God. Who is like the Lord
His mercies. What love can remember, no knows we have done. Only shed all knowing He was not the Son, thrown into the sea without one or show. Our sins they are many, His mercy is all. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, still every bone. Mercies they are many, His mercy is all. What patience will wait as we constantly grow. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the fatherless, the poor. Our sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, to everyone. Our sins they are many, His mercy is more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stand in a debt we will never afford. Our sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, to every bone. Our sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, to every home. Our sins they are many, His mercy is more. Our sins they are many, His mercy is more. Muli pala ako ng mga tira. To God be the glory. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pananalangin. And may mga natanggap tayong requests doon sa ating online group chat. Gusto ko pong malaman kung may mga idadagdag pa po sa ating mga prayer requests and thanksgiving. Meron pa po ba? Wala. Sige. So, ipigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for another wonderful day that you have granted us. Salamat po, Panginoon, that after a week, we are once again in your presence. Thank you for gathering us, for giving us strength so that we can
stand here, dear Lord, with one another and in praises and thanksgiving, dear Lord, for the things that you have done. So we are thankful, Panginoon, for the good health, for strength. We thank you, dear Lord, for granting us with responsibilities and jobs so that we can fulfill, Panginoon, yung mga roles namin and responsibilities at home. And in doing so, after a week of work, dear Lord, we can look forward to this day so that we can rest in your arms and find relief, Panginoon, as we serving you and serving one another as well. So we thank you, dear Lord, for this day that you have made, and in it, dear Lord, we will be glad. Oh Lord, today we also come to you with humble hearts. We seek, dear Lord, the blessings that Christ has earned for us. We are thankful that because of His life and death, we are justified in your presence. We have forgiveness of sins. And so we come boldly, Panginoon, to the throne of grace, seeking forgiveness. At the same time, we pray, dear Lord, that you would purify us. Even now, dear Lord, as we listen to your word, we pray that you would grant us to remember these things, Panginoon, that you will be teaching us and that you have taught us in the past. Oh Lord, we pray na that you would enable us, that you would empower us to walk in them, and by faith, dear Lord, we pray that we would go into all the world, making disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. And so, dear Lord, we thank you that through this ministry, we are able, dear Lord, to fulfill the role that you have given us as your people, as your church, as your family here, dear Lord, in Marikina and BBM. Dear Lord, we pray that may you also grant us to be able to minister also, Panginoon, sa aming families. We understand and behold, dear Lord, that our family is our first ministry. They are blessings to us. And so we pray, dear Lord, that you would grant us, that through us, Panginoon, even as we desire, minister to them, dear Lord, the gospel, we pray that your word, Panginoon, would be seen in their lives. We pray, dear Lord, that they would that their eyes would be open to the truth, and that ears would hear, and that they would grow, Panginoon, in the saving knowledge of our Lord. And so we pray, Panginoon, that you would continue, dear Lord, to your ministry sa aming mga families, even as we continue to obey you, Panginoon, in ministering to them as well. We ask, O Lord, that we would continue this ministry that you have placed in our hands, this stewardship, may we be able to fulfill, Panginoon, until you return. So we thank you for this calling that you have given us. We pray, O Lord, as well for our country, the Philippines, and we remember our leaders, both elected and appointed. We ask, Panginoon, that they would be able to also fulfill yung kanilang mga responsibilities with faithfulness and integrity. We pray against corruption, against abuse of authority. We ask, dear Lord, that in your wisdom, that in your righteousness, those who have to be held accountable should be held accountable, dear Lord. And we pray that may you grant our leaders also, Panginoon, the wisdom so that they would lead our country in righteousness. We pray that they would continue to lead us, Panginoon, from this during this economic crisis in the next few years. We also ask, O Lord, that even as our brothers and sisters in government continue to preach and teach, may the principles of your word be seen in how they conduct themselves,
sa kanilang mga day-to-day transactions. While we may not always agree, Panginoon, sa mga decisions that our leaders are making, nevertheless, O Lord, we understand that you are on your throne. Above all powers and rulers and dominions in this world, you rule over all. You are sovereign over all. And so, dear Lord, this is what keeps us, this is what gives us joy and contentment, Panginoon, as we live each day. It is also what gives us sleep at night, and so, dear Lord, we rest in the truth that you are King over all. And so we praise you and we glorify you today, dear Lord, even now as we bless your name. Dear Lord, we also come to you with our personal concerns. We are thankful, dear Lord, for good health, and we thank you for the strength that you give us. Dear Lord, we also thank you for those of us na nagpa-check out the previous week and whose results have been favorable. So, dear Lord, we thank you na naging maayos, Panginoon, ang naging lab results ni Ate Luz. We also pray, dear Lord, that for the rest of us, may mga allergies, may mga nararamdaman today, nevertheless, who are also with us, we pray, dear Lord, that you would extend your healing hands upon us and we will be well. Grant us, O Lord, also to be able to manage yung mga conditions namin, to understand yung sources ng mga illnesses namin, so that we would, in understanding our conditions, we would be in a better position, Panginoon, to also understand yung mga solutions or treatments that are available for us. And so we pray, dear Lord, that may you help us not only be committed to good health, but also to a life of wellness, understanding our responsibility in taking care of our bodies. For indeed, this is a blessing, a gift from you, and so we are expected as your people also to be able to take care of our physical bodies as part of our testimony to the world. Dear Lord, we also pray, Panginoon, for those of us na may mga appointments at saka mga meetings and transactions this coming week. We pray for wisdom. We pray na maging maayos yung mga magiging mga discussions at mga usapan. We pray, dear Lord, as well, na in so doing, na magkaroon po ng agreement din, sa maayos na agreement sa mga, at magkaroon ng meeting of the minds also. Along with Ate Rose, we pray na maging smooth din yung transaction niya at magkaroon ng closing of the sale also, if necessary, sa kanyang prayer item. We also pray, dear Lord, for Ate Belinda sa kanyang request for approval ng visa, at saka ganun din kay Mame. We pray, dear Lord, that as you provide opportunity, we also ask, dear Lord, na maging maayos yung pag-process nito na kanilang visa papunta sa Australia. We also ask, dear Lord, na maging maayos din yung results ng medical ni Mame, so that she would be cleared for travel. And so, ganun din for the rest of us, even as we share, bear burdens, Panginoon, through the ministry of prayer. We pray, O Lord, that we will continue to be channel of blessings, dear Lord, to one another. And so in this exchange of gifts, service, Panginoon, to one another, we would show what it means to be your people, to be your church, and that in the end, you would be glorified, Panginoon, sa ministry that you have given us. O Lord, we also come to you, bearing our hearts, even now as we prepare, Panginoon, to listen to your word.
we ask that you would open our eyes to the truth. And ganun din ang aming mga tenga. We ask that you would even now, may we be able, dear Lord, to see your beauty and glory, and that we would hear you. And as you call out our names, we pray, dear Lord, that we would respond to you. Grant, O Lord, that in the listening of your word, we pray that you would also change our hearts, and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa sa salita ng Diyos na magmumula po sa Romans chapter 2 verses 6 to 11 sa pamumula po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans chapter 2 verses 6 to 11 says, "To render to each one according to his works. To those who by patience and well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. But for those who self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulations and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek, for God shows no partiality." This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ito ay kanyang tinasihan, nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutubig sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matubig na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. At kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Morning po. Yan kung buksan ko po ang ating Bible, ating passage sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. And this time naman po ay papasahin ko po sa Tagalog. So Romans chapter 2 verses 6 to 11. At ganito po ang sinasabi, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ang Hudyo, una-una, at gayon din ang Griego. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat tao gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una, at gayon din sa Griego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ito
po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So ang title po ng ating message this morning, medyo nagkaroon lang ng error dyan sa ating screen. First, nasa 3 parts yung ating series dito sa passage ng Romans chapter 2 verses 6 to 11. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay God's Impartiality in Judgment. So, titingnan muna natin yung paghatol ng ating Panginoon. May sinabi po si J.I. Packer, isang English-Canadian theologian and Anglican pastor, ukol sa pagiging hukom ng Diyos at sa araw ng kahatulan. Sabi niya po, bakit ba naghihimagsik ang tao laban sa konsepto ng Diyos bilang dakilang hukom? Bakit pa nila naiisip na hindi sila karapat-dapat sa Kanya? Ang totoo ay bahagi ng Kanyang moral na kasakdalan, ang Kanyang kasakdalan sa paghatol. Sa mga students natin, pag sabing kasakdalan, perfections. So, part ng Kanyang moral perfection ay ang Kanyang perfection in judgment. Isipin lang natin, mabuti ba at kahanga-hanga ang isang Diyos na hindi naglalagay ng pagkakaiba sa pagitan, or rather, mabuti ba at kahanga-hanga na kasakdalan ang Kanyang kasakdalan sa nawala na ako. Isipin lang po natin, mabuti ba at kahanga-hanga ang isang Diyos na hindi naglalagay ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Hitler at Stalin kung gagamit tayo ng mga pangalan at sa kanyang mga hinirang at banal. If God does not put differences between the Hitlers and Stalins of this world and His saints, is it something to be admirable? Ang kawalan ng pagpapahalaga sa moral na bagay ay kasiraan, hindi kasakdalan ng Diyos. Ngunit kung hindi hahatulan ng Diyos ang mundo, ibig sabihin wala siyang pagpapahalaga sa mga moral na bagay. Ang huling patunay na ang Diyos ay isang perfect moral being ay ang kanyang pagtingin at pagtalaga ng kanyang sarili sa paghatol sa buong mundo. Ang buhay po ng tao sa lupa ay may direction po. Marami sa atin ang isip natin, mabubuhay ako ngayon, and then pagkatapos nun, matatapos ang aking buhay pag namatay na ako. And then that's it. Ganun ang tingin natin. Kaya nga meron tayong kasabihan na YOLO. Ano ba ibig sabihin ng YOLO? You only live once. Ibig sabihin, gagawin ko ang lahat ng dapat kong gawin, lahat ng kasiyahan ko, sapagkat iisa lang ang aking buhay. Ito yun. Ngayon. Yun lang. Pagkatapos nun, tapos na. Pero ganun ba talaga ang buhay? Ang ating buhay ay patungo sa parating na isang araw na paghuhukom ng Diyos. Yun yung direksyon ng buhay ng lahat ng tao. Hindi sa kamatayan, hindi sa hukay. Lahat tayo ay patungo sa dakilang araw na paghuhukom ng Diyos. And the fact na may sense of right and wrong tayo sa ating isipan, at mayroon po tayo ng konsepto ng katarungan para managot ang lahat ng aapi at sumisira sa batas, ay tanda po na mayroong Diyos. Yung araw na tinutukoy, itong dakilang araw ng paghukom o dakilang araw ng pagsisiyasat sa lahat ng bagay, ay sabi po ng mga aawit sa Psalm 96:11-13, pagkatapos niya purihin ng Diyos, pagkatapos niya sabihin na ascribe to the Lord all glory and honor and strength, pagkatapos niya, for He is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Kung sa chapter 1 ng Romans, verses 18-32, pinahayag po ni Apostol Pablo yung present judgment ng Diyos sa mga tao na sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga kalikuan. Dito po naman sa Romans chapter 2, verses 6-11, pinapaliwanag niya ang pagdating ng kakilakilabot na araw ng paghukom at ang mangyayari sa araw na yon. And so brothers, sisters, and friends, as we gather around God's Word,
Nawa ma-appreciate po natin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan ang katwiran po ng Diyos para sa ating katupusan at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. At sa pagbukas niya sa ating mga mata upang makilala siya, panalangin ko na malumbay po tayo sa ating mga kasalanan upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Dito sa Aklat ng Romans, ang kausap po ni Apostol Pablo sa kanyang liham ay ang mga Jewish and Gentile community of believers sa Kapitolyo. Sila ay hindi pa nakakatanggap ng apostolic instruction. Wala pang apostol as at the time of writing ay nakakapunta sa Rome. Wala pang nagbibigay ng teaching sa kanila. Although nagkaroon na ng ministry doon, nagkaroon na ng church sa Rome, hindi pa sila nakakatanggap ng apostolic instruction. At may nagbalita po kay Apostol Pablo na mayroong opportunity sa Kapitolyo kaya nasiyahan siya na sumulat sa kanila. Sa chapter 1 verses 16 to 17, pinahayag po ni Apostol Pablo na sabik siyang ipangaral ang magandang balita at hindi niya ito kinahihiya sapagkat ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya. Lahat ng mananampalataya. Unahin sa Hudyo at gayon din sa Griego. At dito sa magandang balita, pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran. So it is only by this righteousness na pinagkakaloob ng Diyos, a righteousness that is outside of us, or ayon sa mga theologians, itong righteousness na ito is alien to us. That man will have a right standing before God. Kung ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa chapter 1 verses 18 to 32 naman, pagkatapos niya banggitin ang gospel at ipaliwanag ito, pinakita niya sa verses 18 to 32 kung bakit napupuot ang Diyos. Bakit siya galit? And yung galit niya, pinakita ni Apostol Pablo at piniliwanag niya na both Jews and Gentiles ay nangangailangan ng katuwiran ng Diyos. Hindi yung katuwiran natin, katuwiran ng Diyos para maging maayos ang ating kalagayan sa kanyang harapan. And so, dahil dito, dahil sa ating mga kasalanan din, nanganganib tayo sa kahatulan. And it doesn't matter kung sila ba ang unang pinahayagan ng Diyos ng kanyang salita at tipan, sapagkat kung ano ang kasalanan ng mga Hentil, siya rin kasalanan ng mga Hudyo. Kung ano ang ginagamit ng mga Hudyo na panukat, ganun din ganun din ang gagamitin sa kanila. Hinahatol nila sa kanilang kapwa, siya rin naman kanilang ginagawa. And so, and this simply means ayaw nila sa Kanya. Tinanggihan nila ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya sabi po sa verse 5, sabi po sa verse 5, but because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Ang chapters 2, 6 to 11 ay medyo magiging technical lang tayo. Kaya ganito, kaya kung hinati-hati yung ating pag-aaralan, today ang pag-aaralan po natin ay verse 6 and 11 regarding sa paghuhukom ng Diyos. And then next week, titignan natin ang verses 7 and 8 na may diin sa punishment on the day of judgment. And then sa June 22, pag-aaralan natin ang verses 9 and 10 na may diin sa rewards on the day of judgment. It is because ang pagkakagawa dito sa verses na ito ay naka-kiasmos. Itong kiasmos ay isang figure of speech or literary device na kung saan nakabaligtad po ang kapantay na konsepto na binibigay ni Pablo sa verses 6, 7, and 8. So, ang kapantay po ng 6, 7, and 8 ay 9, 10, and 11. Pero magkabaligtad po ito. Kaya ganito ang pagkakaayos natin at pag-aaralan natin in the next few weeks. So, in our passage today, we need to ask,
Because all of us are in danger of the judgment of God, what is God's standard in judging Jews and Gentiles when we all stand before Him? Mangyari lamang po, bago ako magpatuloy, mangyari lamang po, welcome po ang ating mga kabataan sa church. Ngunit gusto ko rin pong bigyan ng paalalahanan ng mga magulang na it does not mean na hindi tayo mag-exercise ng ating responsibility na disiplinahin ng ating mga anak. So, we welcome them. It is our responsibility na ipakita sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, kung ano ang itsura ng maayos na pagsamba. But at the same time, we must also remember na ang ating mga bata ay nangangailangan din ng disiplina. And it is also our responsibility na disiplinahin sila. So ngayon, sa umagang ito, ay ganito ang tatanungin natin as we approach Scripture. Because all of us are in danger of the judgment of God, what is God's standard in judging Jews and Gentiles when we all stand before Him? Because all of us are in danger of the judgment of God, what is God's standard in judging Jews and Gentiles when we all stand before Him? Dahil lahat po tayo nanganganib sa kahatulan. Ano ang pamantayan na gagamitin ngayon ng Diyos sa paghatol sa mga Hudyo at Hentil? Pag sabi natin Hentil, uulitin ko po, ito yung hindi mga Hudyo. Kasama tayo sa mga Hentil at hindi Hudyo. So, may pagkakaiba ba doon sa pamantayan na gagamitin ng Diyos kapag hinatulan ang mga Hudyo sa Hentil? This now leads us doon sa verse 6. Or start tayo sa verse 5. Para merong transition. Verse 5 and 6. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each person according to his deeds. So pagkatapos banggitin po ni Apostol Pablo ang mga kasalanan ng mga Hudyo at ipaliwanag na maging sila ay makakasama sa kahatulan, pinaliwanag niya ang pamantayan ng Diyos sa paghatol. Sabi niya sa verse 6, who will render to each person according to his deeds. According to his deeds. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay ang Diyos, ang subject ngayon. Siya po ang magpapahayag ng kanyang puot at tapat na paghukom. Siya po ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Itong sinabi ni Apostol Pablo, it seems ay pinagsamang Psalm 62 verse 12 at saka Proverbs 24 verse 12. Sa mga nagsusulat, pwede niyong ilagay dyan na conflation ito ng dalawang verses, Psalm 62 verse 12 at saka Proverbs 24:12. At ganito po sinasabi, to Psalm 62, ang loving kindness is yours, O Lord, for you recompense a man according to his work. Sa Proverbs 24 verse 12, sabi, if you say, see, we did not know this, does he not consider it who weighs the hearts? And does he not know it who keeps your soul? And will he not render to man according to his work? Scholars say na itong konsepto na pagbabayari ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga gawa ay paniniwala rin sa Judaism. So by quoting the Old Testament, Paul is now reinforcing itong paniniwala sa kanilang mga isipan. Bakit kaya? Bakit kailangang i-reinforce ito ni Apostol Pablo? May pagkakaiba sa paniniwala ng mga Hudyo at sa pinahayag ng Diyos. Ang pamantayan po kasi ng Diyos sa paghatol ay hindi tulad ng mga tao. Hindi tulad ng ibang mga Hudyo na hindi tuwid ang kanilang paghatol. Na iba ang batayan na ginagamit sa mga Hentil at iba sa kanilang mga sarili. Last week na pag-aralan natin na ito ang ginagawa nila sa mga Hentil. Oh, Paul, tama lang! Tama lang na sinabi mo sa chapter 1 verses 18 to 32 na hatulan ng mga Hentil dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga sa chapter 2 verses 1 to 5, sabi niya, kasama kayo. Kasi kung ano ang hatol nyo sa mga Hentil, yun din ang ginagawa nyo eh. Pare-pareho lang kayo ng kasalanan. And therefore, lahat tayo mananagot sa harapan ng Diyos. Pero ang ginagawa nyo, pagpapaimbabaw yan. Hindi nyo naiintindihan
na sa ginagawa ng Diyos sa inyo, sa pagpapakita niya sa inyo ng kabutihang loob, tapos hindi kayo nagsisisi, you are simply heaping up wrath, storing up wrath on the day of judgment. Tapos dito, sabi ni Apostol Pablo, God who will render to each person. Which means, ang bawat isa po sa atin ay mananagot. Haharap tayo sa Diyos at tatanggap tayo ng hatol sa Kanya. Noong 1980s, may mga lumabas na mga tracts. Matatandaan natin yon, yung mga kaidaran ko, yung mga, hindi ko lang alam sa mga Gen Z, saka sa mga millennials, kung nakita niyo yung mga tracts na yun, may ano daw, pag namatay daw tayo sa heaven daw, may isang tilon na malaki. Tapos parang may projector ang Diyos, doon daw ipapakita ang iyong buhay, ganun ang magiging kahatulan. Hindi ganun. Hindi. Walang tilon. Lahat po tayo sabay-sabay. Hindi ko alam kung paano to gagawin paano tayo hahatulan ng Diyos, pero lahat tayo haharap sa Kanya. Ang sabi dito, each one of us. Lahat po tayo mananagot sa Kanyang harapan. And He will render to each person. Sabi dyan. Bawat isa sa atin ay tatanggap ng hatol. And then in verses 9 to 10, ganito raw ang mangyayari sa araw ng kahatulan. Sabi dyan sa chapter 2, verses 9 to 10, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first, and also to the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first, and to the Greek. Sa mga tuwid, hahatulan niya ang Hudyo at hindi Hudyo. Hahatulan niya rin ang gumagawa ng masama at mabuti. Iisa lang po ang pamantayan ng Diyos sa paghatol. Walang makakatakas. Hindi ito tulad sa classroom na makakahingi tayo ng exemption sa teacher natin. Walang ma-exempt dito. Lahat tayo, lahat ng tao, dadaan dito. Ngayon siguro naiisip po natin, Pastor, di po ba ang salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone? Bakit po ang batayan ng paghuhukom ng Diyos ay ayon sa gawa? On the one hand, makita natin sa Bible, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And on the other hand, ang basis ng kanyang judgment is according to deeds. Tama po kayo. According to Scripture, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Just a few verses earlier, sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 17, the righteous man shall live by faith, or the righteous man shall survive by faith. He shall live by faith. And then, in Romans 3:21 to 22, binalikan ni Pablo itong temang ito at piniliwanag niya na ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang ay gawain po ng Diyos sa kasaysayan ng katubusan. It's clear, hindi po nagkakamali si Pablo sa kanyang pinapangaral. The Bible does not only teach that salvation is by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. It also teaches that God's basis for evaluating us and judging us on that day, on the day of the Lord, is according to works. Pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Jesus, punta tayo sa kanyang buhay. Pinangaral ba ito ng Panginoong Jesus? Yes. Pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Jesus na buhay po ang kapalit sa pagsunod sa Kanya. Diba? Ano ba ang definition ng discipleship? If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Pagkatapos nun, sabi ng Panginoong Jesus, meron ba tayong maibibigay na kapalit para sa ating buhay? Sapagkat kung ano ba ang kapakinabangan ng buhay kung makukuha natin ang buong sanlibutan at lahat ng kaya nating tangkilikin sa mundong ito. Pero mawawala naman din pala ito. If we will lose it, what profit is there? Pagkatapos siya ipaliwanag yun sa verse 27, sabi niya, for the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and will then repay every man according
to His deeds. May parating po na paghatol. Bukod sa Psalm 62 and Proverbs 24, the New Testament clearly and consistently teaches itong standard of judgment ng Diyos. From Old Testament to New Testament, consistent ang Bible sa tinuturo. We have to understand po na ang mga kausap po ni Apostol Pablo ay mga Hudyo at paniwala nila na pinapaboran sila ng Diyos. Paano nila nasabi yun? Pag binalikan natin ang Old Testament, makikita natin sa kanila unang nagpakaya ng Diyos. Sasabihin nila, kami ay kay Abraham, kay Amang Abraham. Bakit nila sinasabi yun? Sapagkat ang pinili ng Diyos si Abraham. Mula kay Abraham, nagkaroon ng bansang Israel. Hindi lang yun. Sa kanila rin, pinahayag ng Diyos ang kautusan. Kung ano ang pamantayan ng Diyos, kung paano mabuhay sa kanyang harapan. And so sila ang binigyan ng tipan. Sila ang unang nagkaroon ng ugnayan sa Diyos. Sa mga katuwid, may pagtingin ng Diyos sa kanila, kaya feeling privileged sila. Ngayon naman, ang problema sa kanila, sabi nga natin, pag binalikan natin, yung chapters 1 at saka chapter 2 verses 1 to 5, nasobrahan naman sila. Tama na mayroong pabor na pinakita ang Diyos sa kanila. Pero feeling nila, mas mataas sila kaysa iba. Feeling nila na ang kasalanan nila ay ibabaliwala ng Diyos sa araw na yun. Para magising sila sa katotohanan, sabi ni Pablo, sa araw ng paghuhukom, it is not your claims of belonging to a bloodline. Walang kinalaman yan sa dugo o sa lahi nyo, or claims of covenant privilege. Walang kinalaman yan sa tipan nyo sa Diyos. That will not matter on that day. Ang ating mga gawa ang dadaan sa masusing pagsisiyasan. Uulitin ko, sa araw na yon, ang sisiyasatin ay ang ating mga gawa. And to be clear, hindi po sinasabi ni Apostol Pablo dito na kailangang idagdag mo ang gawa sa pananampalataya para makatayo ka sa araw ng paghukom. Hindi niya sinasabi na kailangang idagdag ang gawa sa pananampalataya. Rather, ang ating mga gawa ang magpapakita kung may pananampalataya tayo kay Kristo o wala. Uulitin ko, ang ating mga gawa ang magpapatunay, ang magpapakita kung may pananampalataya tayo kay Kristo o wala. Pinatutunayan ng ating mga gawa kung si Kristo nga ba ang ating pag-asa o hindi. Pinatutunayan ng ating mga gawa kung si Kristo nga ba ang ating pag-asa o hindi. Marami pong nagsasabi na sa panahon ngayon na sila ay kay Kristo, na sila ay Kristiyano. Sasabihin nila, tumanggap ako noon. I prayed the sinner's prayer. I did this, I did that. Okay. Pero paano ka ba namuhay? Pinakita mo ba sa buhay mo na ang tinanggap mong pananampalataya ay hinanda ka para sa dakilang araw ng paghukom? Pinapakita ba ng iyong pananampalataya, ng tinanggap mong mensahe, ng tinanggap mong magandang balita, na may araw ng paghukom, na si Kristo lang ang iyong pag-asa? Yun yung kailangan nating harapin. It is not enough to say na, dyan ako nagsisimba sa malaking church dyan kasi sikat yung mga tao dyan. Dyan ako nagsisimba kasi yung church dyan may aircon. Ayoko sa walang aircon. Kasi yung mga nagpupunta dyan kasi mga kilalang mga tao. Pwede akong makakuha ng mga accounts. At least para marami tayong dahilan. Mga pansariling dahilan. Pero ang tanong, at the end of the day, will our works prove that our faith has prepared us for the day of judgment? Does it show that Christ is our only hope?
Hence, ang tunay na pananampalataya ay namumunga sa mabubuting gawa. Hindi ito dinadagdag. Ang tunay na pananampalataya, ang totoong pananampalataya, namumunga yan. Tulad sa isang magandang puno. Mamumunga ang isang magandang puno. Hindi mo pwedeng pigilin yan. Ganon din ang pananampalataya. Hindi mapipigil na umusbong ang bunga niyan at mamunga yan sa magagandang gawa. Walang kailangang idagdag sa kaligtasan. Kaya sa araw ng paghukom, ang ating mga gawa ang magiging panlabas na patunay. Ito ang magpapatotoo. Number 1, ano yung magiging patotoo ng ating mga gawa? Sa mga mananampalataya na sila ay pinawalang sala kay Kristo at nananatili kay Kristo. Pangalawa, sa mga hindi mananampalataya, anong magiging patotoo ng mga gawa? Sa mga hindi mananampalataya, patunay ito na tinanggihan nila si Kristo in favor of something else, whatever that something else is, at nananatili sila sa kasalanan imbis na pagsisihan ito. Yun yung magiging patotoo sa kanila. Mayroon po tayong kasabihan. Ang batas ay para sa may hirap, para sa mayayaman, o para sa lahat? Para sa lahat. Ang batas ay para sa lahat. Which means that it applies to everyone. Mayaman o mahirap, and it doesn't matter if hindi mo alam ang lahat ng batas. It still applies to you. Ngunit noong unang panahon, mayroong mga huwes na hindi talaga patas kung pumatol. Tiwali. Maging sa panahon natin ngayon, mayroong mga ganyan. Palibhasa alam nila na nasa tungkulin sila. Iba ang treatment sa mga mayayaman at ma-influensyang tao at iba rin ang treatment sa mahihirap. At kaya nilang gawin yun sapagkat pinag-aralan nila ang mga batas. Kaya nga may mga old passages may mga passages sa Old Testament po na nagpapaalala sa mga Israelites. And especially sa kanilang mga matatanda at sa mga officials. You shall do no injustice in court. You shall not be partial to the poor or defer to the great, but in righteousness shall you judge your neighbor. In righteousness you shall judge your neighbor. Sabi sa Leviticus 19:15. Now, it is because anong basis bakit ito kino-command ng Diyos sa kanyang bayan? Natural, hindi ka naman pwede kasi na magtatag ng bayan based on yung sinful behavior ng tao. Hindi. Kailangan kapag nagtatag ka ng bayan, kailangan ang foundation na ilalagay mo ay yung foundation of righteousness para maging maayos yung haligi nito. Maging maayos yung kanyang katatayuan. And so the reason God, at ang basis ngayon nitong righteousness na ito, hindi naman definition ito ng tao. Nagmula ito sa Diyos. Because God is righteous and He wants this righteousness to be reflected sa kanyang bayan. The reason God judges all of us according to our works now, the reason God judges all of us according to our works is because He is no respecter of persons. He does not play favorites. As if may nakita siyang katangi-tangi o kapaki-pakinabang sa atin. Na parang ganito yun. Pag sinabi natin may favoritism ka kasi, it is based on yung need natin na minamatch natin doon sa katangian ng taong pinapaboran natin. Kaya sinabi na favoritism. Tayo yung nangangailangan at kailangan natin yung katangian at kung ano man ang meron ang ating pinapaboran, gusto natin na may makuha tayo doon sa kanyang katangian. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi siya in need of any of our qualities. Yung mga qualities, siya nga nagbigay sa atin nun eh. Ang Diyos ay hindi nangangailangan. He is perfect. Walang kulang po sa Kanya. Ang pagiging makatarungan at patas ay perfection po ng Diyos. Justice is an attribute
of God. It is an excellency of God. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 2:11, ngayon, why is he like this? Bakit ganyan siya? Why? Because there is no partiality with God. Hindi siya nagtatangi. Sa original language, itong salitang partiality, sa Tagalog nagtatangi. Sa ibang versions ng English Bible, sabi dyan, respecter of persons. Literally, sa original language, dalawang salita po ito na pinagsama. Ang ibig sabihin po ng mga salitang ito ay to receive face or to lift up face. It means to judge by the face or on appearance, to judge based on appearances. Ang Diyos po ay hindi humahatol based sa appearances natin o sa kung anong tingin niya. He judges based on the reality of our works. Hindi po siya nagtatangi ng tao. And because all of us now are in danger of judgment, what is God's standard in judging Jews, both Jews and Gentiles, when we all stand before Him? Ano pong sagot sa tanong natin sa umagang ito? Isa lang naman ang point natin eh. Isa lang. Dito sa verse 6 at saka verse 11, God will only have one standard in judging man. He will only have one standard in judging man according to our deeds. Iisa lang ang pamantayan ng Diyos sa paghatol sa bawat isa sa atin, ayon sa ating mga gawa. Mga kapatid at kaibigan, sa kanyang katarungan, kailangan niyang hatulan at parusahan ng tao. Hindi porket ang Diyos ay nagpapatawad, ibig sabihin pagbibigyan niya tayo at hindi tayo mahahatulan. Does not follow. Ang Diyos ay hindi tiwali. Nagpapatawad siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo haharap sa Kanya at hindi tayo hahatulan. Sa kasaysayan po, nakita natin na may isang tumayo para sa atin. At humarap sa katarungan ng Diyos, sa galit ng Diyos. Siya po ang tumanggap sa poot ng Diyos. Siya po si Jesus. Siya ang naging ating kapalit. Siya po ang naging representative po natin sa harapan ng Diyos. Sa kanyang matuwid na gawa, sa kanyang buhay, tinupad niya ang hindi ginawa ng ating unang magulang na si Adan. Adam was supposed to be our representative for mankind. Pero nagkasala siya. Kaya pinadala ng Ama si Jesus para maging tao. We needed a representative. We needed a substitute. And today we confess that Christ is our righteousness. Because binilang po tayong matuwid, pinatawad sa mga kasalanan, pinapaging banal, at iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik ng dahil kay Kristo. Ganyan po kaganda ang panukala ng Diyos. Kaya tayo pinatawad dahil kay Kristo. Hindi tayo humingi tayo ng tawad. Nang dahil sa kanyang anak, kaya tayo pinatawad. At sa araw ng paghuhukom, hindi galit ng Diyos ang sasalubong sa atin. Bagamat kailangan pa rin tayong dumaan sa hatol, hindi galit niya sapagkat ang galit niya ay binuhos na niya sa kanyang anak. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa kaligtasan. At dahil nananalig tayo kay Kristo, tama lang na magbago ang ating mga pananaw at gawa. Uulitin ko, dahil nananalig tayo kay Kristo, tama lamang na magbago ang ating mga pananaw at gawa. Tama lamang na magbunga ang ating pananalig o ang ating pananampalataya sa panibagong pananaw at gawa ayon sa ating sinasampalatayanan. All of our thoughts and plans and work of our hands should have a heavenward direction. Pero kung ang ating mga gawa at pag-iisip ay hindi nababago at hindi nababatid ng pananampalatayang taglay natin, tama lamang na magtanong tayo, tama lang na itanong kung ang ating pananampalataya ba ay totoo, kung ito ba ay tunay, kung ito ba ay taus-puso. Tama lang na tanungin natin. Sinasabi natin na kay Kristo tayo, pero kung hindi nagbabago ang ating mga pananaw sa buhay, kung hindi nagbabago ang ating mga gawa, abay magtanong tayo.
Anong klaseng puno ba ako? Kung puno ka ba na namumunga? Ang alam ko lang, ang isang bagay na hindi namumunga ay masamang damo. Faith should inform our works today. At the present time, because we say that we are in Christ, faith should inform our works. On Judgment Day, it is our works that will prove the kind of faith we have, whether genuine saving faith or not. So ngayon, as an application, kailangan natin tanungin ang ating mga sarili. Is my faith or is my belief preparing me today for the coming Judgment Day? Is my faith preparing me today for the coming Judgment Day? Yun yung dapat nating harapin. Lahat po tayo nagkasala laban sa Diyos. Parehong Hudyo at hindi Hudyo. Kaya nga haharap tayo sa Diyos sa dakilang araw ng paghukom. Iisa lang ang pamantayan ng Diyos sa paghatol. Pagbabayarin ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga gawa. At lahat ng tao dadaan dito. Mapapatunayan sa pamamagitan ng ating mga gawa kung tayo'y may tunay na pananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, then be comforted, my brother and sister. Pero kung hindi ka sigurado, magmakaawa ka sa Diyos. Ngayon pa lang. Sapagkat huwag mo nang hintayin na dumating pa ang araw na ito. Sa araw na ito, wala nang pagmamakaawa. Lahat ng galit ng Diyos, ibubuhos niya sa buong mundo na ayaw sa Kanya. Sa araw na ito, walang pagsisisi, walang pagmamakaawa. There's nothing left, kundi judgment na lang. Huwag nating hintayin yun. Sa araw na yun, mapapatunayan sa pamamagitan ng ating gawa kung wala tayo sa Kanya. And so, sa araw na yun, makakaasa tayo na ang katarungan ay magiging patas. Walang sino-sino. Walang Hudyo, walang Hentil, walang mayaman, walang mahirap. All of us will face God on that day. And for Christians, for you, my brothers and sisters, just as we have been justified in Christ, so will He make us to be witnesses of God's impartiality in judgment. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iupod natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Time and lamp. O Lord, we thank you for your word. We thank you for this, for its weight, Panginoon, that it bears on us today. Salamat, Panginoon, sa paalala that we have to face the reality na ang bawat isa sa amin ay haharap sa inyo. At iisa lang ang magiging pamantayan. Pakatulan niyo po kami ayon sa aming mga gawa. At ito ang magsasabi, itong magpapatotoo kung kami ay na kay Kristo o wala. Makakaasa rin po kami sa araw na yun that justice will be served. Pure and unadulterated justice coming from God upon all mankind. And so, Lord, we humbly come to you. Even now, as we remember our sins, we boldly come to the throne of grace, seeking forgiveness just as you have taught us. In your word, we come to you and seek forgiveness of our sins. And because of what Christ has done for us on the cross. So we come to Him
O Lord, we pray that you would continue to also as we take root, Panginoon, in your word, we pray, Panginoon, that you would also grant us to bear fruit. While it may take time, we ask, Panginoon, that you would grant us to grow in grace and in the knowledge of your word, your Son. So we pray, Panginoon, that this would bear fruit in the work of our hands. We pray, Panginoon, that our attitudes that it would show in our attitudes. An attitude that is heavenward. An attitude that is God-glorifying. Understanding that we are mere pilgrims along the way, that we are just passing through. For we are in a journey being led by your Son Christ to His glorious kingdom. And so we pray, dear Lord, that you would help us. Help us now, O Lord, to determine the kind of faith that we have accepted. And correct us, O Lord. Grant us to receive correction from you. Basagin niyo po, Panginoon, ang mga misconceptions and our pride as well, Panginoon, so that we may be ready to accept your word, the true gospel in our lives. That it is Christ whom you have sent. To bear our sorrows and receive the punishment due for us. And in so doing, it is His righteousness that is credited to us. Sinners who have been forgiven, sinners who have been justified. And so we pray, dear Lord, that you would may you change our minds and our hearts and grant us to follow you. Give us new desires, Panginoon, to continue in the study of your word. Discover, Panginoon, your beauty and majesty and your love for your people. That we too, dear Lord, even as you show your love for us, we might show it to one another as well, in service, in ministry, in the teaching of your truth. And in the end, dear Lord, we pray that as your gospel is preached, the good news of what Christ has done, what He has done to grant us escape from the wrath and revelation of judgment on that fateful day. So we pray, dear Lord, that we would also be able to preach and teach this, Panginoon, sa aming mga families, friends, which would lead them to repentance at your feet. So we pray, dear Lord, that you would take away hearts of stone and replace it with hearts of flesh.
Breathe a new spirit, dear Lord, in our families. So that lives would be changed. And you of all, dear Lord, would be glorified. And so we thank you for your word today. Grant us to continue in worshiping you. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 9. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumaya po tayo lahat upang mawit ang pabulit sa ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him of nations there below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Abi mananang, O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinapupurihan ka namin at tinataas ang iyong name. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na iyong ibinibigay sa amin sa araw-araw, lalo na sa aming pamilya at kaligtasan. Oh Lord, thank you for the knowledge and lalo sa for the knowledge and that you gave us today, and we learned your words
to keep our mind and hearts. Salamat Panginoon sa narinig naming salita ngayong umaga. At ito ay aming may sa pumuhay at may bahagi sa mga hindi pa nakakarinig. Salamat din Panginoon sa biyaya Panginoon na aming nakamit na at sa mga nagbigay sa aming mga nagbigay at ito ay malaking tulong sa aming iglesia at may bahagi po sa mga nangangailangan. Kaya Panginoon, pinupuri namin at pinasasalamatan sa matamis na Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manaliti po tayong nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.